update ng bayan. Maasahan anumang panahon. Magandang araw po sa ating lahat. Narito na ang pinakauling update sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan patuloy na nakakaapekto ang ridge ng high pressure area o HPA sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Itong weather system na ito ang nagdadala ngayon ng mas maaliwalas na kalangitan sa umaga, ngunit kasabay nito ang mas matinding sikat ng araw na magreresulta sa mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil dito inaasahan ang patuloy na pagtaas ng heat index lalo na sa mga urban areas kung saan mas mararamdaman ang init dahil sa kakulangan ng hangin at presensya ng mga konkretong struktura. Samantala patuloy naman nating binomonitor ang isang tropical depression na nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 2,800 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na maabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong maabot sa 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ito ay halos stationary o mabagal ang galaw. Ngunit inaasang magsisimula itong kumilos sa mga susunod na oras o araw ng pahilaga silangan. Batay sa pinakahuling forecast, may mataas na posibilidad na pumasok ang weather system na ito sa loob ng ating area of responsibility sa susunod na linggo habang ito ay kumikilos sa malawak at mainit na karagatan ng Pacific Ocean. Inaasang lalapa itong lalakas dahil sa sapat na supply ng init at moisture na nagsisilbing gasolina ng isang bagyo. Hindi rin inaalis ang posibilidad na ito ay maging isang malakas na bagyo at sa mas matinding senaryo, maaari pang umabot sa kategoryang super typhoon kung magiging favorable ang kondisyon ng atmosfera. Base rin sa forecast track, inaasang daran ito sa silangang bahagi ng Luzon malapit sa Philippine Sea at maaring lumapit sa silangan ng bansa. Gayunpaman, sa kasalukuyang pagsusuri ng mga weather models, mababa pa ang tsansa nito na direktang tatama sa ating kalupaan. Sa halip, posible itong kumurba o mag-recurve patungo sa hilagang bahagi ng Pacific Ocean malapit sa Japan. Gayunpaman, malagang tandaan na ang track at lakas ng bagyo ay maaari pang magbago kaya patuloy itong minomonitor. Ang susunod na pangalan ng bagyo ay Kaloy. Para naman sa lagay ng panahon sa buong bansa, kabilang na ang Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng Pilipinas, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang pagulan o pagkilat-pagulog dulot ng mga localized thunderstorms. Karaniwang nabubuo ang mga thunderstorms sa hapon hanggang gabi dahil sa matinding init sa umaga na nagiging sanhi ng pag-akyat ng mainit na hangin at pagbuo ng mga kaulapan na magdudulot ng mga pag-ulan. Dahil dito asahan ang posibilidad ng mga biglang pagbuhos ng malalakas na ulan sa ilang lugar na maaaring magdulot ng mga localized thunderstorms at posibleng magdulot ng mga pagbaha sa mga bababang lugar at mga poor drainage areas. May banta rin ng landslide sa mga bulubundukin at landslide prone areas kung saan tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Pinapayo ng publiko na manatiling alerto, uminom ng sapat na tubig upang mahiwasan ang dehydration dulot ng init ng panahon at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw lalo na sa tanghali. Huwag din kalimutang magdala ng payong o kapote dahil posible pa rin ang mga biglang buhos ng ulan. Sa kabuuan, bagamat patuloy ang epekto ng HPA na nagdudulot ng mainit na panahon, patuloy naman nating binabantayan ang potensyal na malakas na bagyo sa labas ng PAR na maaring makapekto o na maaring pumasok sa ating PAR sa mga susunod na araw. Kaya naman manatiling handa at updated sa mga susunod pang mga ulat ng panahon.